Akmang pipihitin niya na ang pinto na may biglang kumatok. Agad siyang napatingin kay Damian. Kunot noo rin tong napatingin sa may pintuan. Damian, anak? Sigaw ng nasa labas habang walang tigil ito sa pagpindot ng doorbell. Damn, si Mommy, come on! At biglang hinila ang maleta niya at mabilis pinasok at tinago sa ilalim ng kama. Mabilis niyang inayos ang sarili, pinunasan ng luha at inayos ang buhok. Pagkatapos binuksan na ni Damian ang pintuan. Nagulat siya na makita rin ang mommy niya. Surprise! Biglang sabi ng mga ito. Ma, what brought you here? Tanong ni Damian sa mommy nito. Well, namimiss na namin kayo since di na kayo nakakadalaw sa bahay. Kaya kami naman ngayon. And guess what? We will be staying here for 3 days. Right, kumare? Baling nito sa mommy niya. Where is our room? Biglang tanong ng mommy ni Damian sa anak nito. Me. Isa lang guest room namin dito kaya hindi kayo pwedeng matulog dito. Paliwanag ni Damian. Biglang nagkatinginan ang dalawa nilang mga nanay. Is it fun, kumare? Matutulog tayo sa isang room. Let's go! At mabilis pumasok ang mga to bit-bit ng mga bags na dala nila. Akmang susunod si Damian sa mga magulang nang bigla niya tong hilahin sa isang braso. Ang mga magulang naman nila dire-diretso nang pumasok sa guest room. What are you doing? Kailangan na natin sabihin sa kanilang totoo. Mahinang sabi niya rito pero mariin. Tell what? About us, that this marriage was not work. Agad namang tinakpan ni Damian ang bibig niya nang bahagyang lumakas ang boses niya. Hinila siya sa may kwarto at nilak iyon. Damn you, Jane, can you please lower your voice? Don't touch me. I am gonna tell them what's really going on between the two of us. At takma siyang lalabas nang mabilis siya nitong hilahin at dinikit ng dahan-dahan sa may pader. Bigla siyang kinabahan nung lalong lumapit ang mukha nito sa mukha niya. Not now, please. You see how excited they are? There is a right timing for that, but please, not now. Nakikiusap na sabi ni Damian. Why? Bakit pa natin patatagalin kung pwede na nating sabihin ngayon? Ngayon o sa susunod, it doesn't matter. Walang pinagkaiba since alam natin na masasaktan pa rin sila. Seryosong sabi niya rito. Kapag umalis sila, pag-usapan nating mabuti, okay? Naging malambing ang boses nito. Parang may kumurot sa puso niya. Bakit parang meron pa rin konting pag-asa na sana'y pwede pa? Halos magulat sila nang makarinig bigla ng katok. Honey, lumabas na muna kayo dyan. Iistorbohin muna namin ang love-making session ninyo. Dinig na dinig ang hagikika ng kanilang mga ina. Agad siyang napabuntong hininga. Maybe he's right. This is not the right time. Nang lumabas sa kwarto, nagulat siya na bigla siya nitong akbayan. Agad naman siyang napatingin dito. Nako, kumare, I'm just so happy seeing them. Oo nga, kumare, I didn't know na magugustuhan din ng anak mo yung sa Jane ko. Naalala mo pa nung araw, lagi silang nagtatalo. Ngiti ng mommy niya. Nasa pagkainan sila ngayon. May dala kasi ang mga itong take-out foods. Me, pigil niya sa ina. Why? Isn't it true? Yes, that's true. I didn't know that this time will come na magugustuhan ko rin po sa Jane. Seryosong sagot ni Damian sa mommy niya na siyang kinabigla niya. You know, my daughter is really in love with you. She have done everything for you. She looks like a strong woman, but I know deep inside she is fragile. To be honest, I saw her crying a lot of times because of you. Seryoso ring sabi ng mommy niya. Narinig niyang napatikim si Tita Diana na mommy ni Damian at napaayos ng upo. Me, I don't think kailangan mo pang sabihin yan. Awat niya sa ina. No, anak. I just want Damian to know and realize that he's so lucky to have you. And besides, it's all in the past. Ang mahalaga, mahal ka na rin niya ngayon. That's the most important thing right now, right, Damian? Kaya huwag mo sanang sasaktan at lolokohin ang anak ko. Seryosong nakatitig si Damian sa mommy niya bago tuluyang tumango. Yes po, of course. We're now married and soon we'll have our own child. Siya na may napayuko lang. Kung alam lang ng mommy niya na kung hindi kayo dumating, tuluyan na silang maghihiwalay. Oh, come on. Why are you so serious? Nasa harapan tayo ng pagkain. Let's just enjoy our food. Biglang sabi ng mommy ni Damian habang nakangiti. Mommy, tita. What?
Don't call me tita anymore, Jane. You are also my daughter now. Ngiti sa kanya ng mommy ni Damian. Alanganin naman siyang ngumiti. May gusto po sana kaming sabihin sa inyo ni Damian. Bigla ay sabi niya sa mga ito. Agad namang napatingin sa kanya si Damian at pinisil ang kamay niyang nasa ilalim ng table at bahagyang umiling. Biglang naging seryoso ang mga magulang nila na nasa harapan nilang pareho. Is there anything wrong? Kurot noong tanong ng mommy niya. Nothing po. Jane just want to inform you that we want to have a gender reveal party. Biglang ngiti ni Damian sa kanya. Right, baby? Yeah, that is what I'm going to say. Pilit ng ngiti niya sa mga ito. Nang mapadako naman ang tingin niya kay Damian, bigla niyang tinakpan ng isang paa nito. Dinig niya pa ang mahihinang pagmumura nito at tinitigan siya ng matalim. Sa isip-isip niya, kumukulo ang dugo niya. Nang matapos kumain, nagpa siya ang mga mommy nila na manood muna sa may sala. Naiwan silang dalawa ni Damian para iligpit ang pinagkainan nila. Hindi mo ako dapat pinigilan. Mahinang sita niya rito. Not now please, napag-usapan na natin to. Baliwalang sabi nito habang naguhugas ng plato. Sa sobrang inis dito, pumasok siya sa kwarto nila. Sakto naman ang pagtunog ng cellphone niya. Bri! Jane, how are you? Kamusta kayo ni Damian? May pag-aalala sa boses nito. We're not okay. Teka nga, paano ko nakauwi dito sa condo? As far as I remember, nakatulog ako sa couch ng bahay mo at pagkagising ko, I'm already here. Naguguluhang sabi niya. Damian went here. Galit na galit siya dahil ang akala niya may relasyon tayong dalawa. Malungkot na sabi nito. Pero bakit di ako nagising? Maybe you are too tired. I just wish na totoo lang ibinibintang niya. Hindi niya na narinig ang sunod na sasabihin nito dahil may humugot na sa cellphone niya. At nang tingnan niya, kitang-kita niya ang nakasimangot na mukha ni Damian. Kitang-kita niya pa ang magpipigil na pagpindot nito sa may end call. What are you doing? Give me back my... Nabitin ang sasabihin niya nang bigla siya nitong kabigyan at halikan ng mariin. Ilang sandali, nabitawan na rin siya nito. Matalim niya itong tinitigan. What are you doing? What? What's wrong? I am your husband, so I have all the right to kiss you. Seryosong sabi nito sa kanya. Are you having fun doing this to me? Bigla na lang bumuhos sa mga luha niya sa mata. Jane! Akmang hahawakan siya nito pero umiwas siya. Bakit mo ba ako pinapahirapan ng ganito? Sigaw niya rito. Baby, please, lower down your voice. At bigla na lang siya nitong niyakap. Nung una halos magwala na siya pero kalaunan napagod na rin siya. Naaawa na siya sa sarili at sa anak niya. Why are you doing this to me? I hate you. Bakit pinaglalaroan mong nararamdaman ko? I don't know, wife, pero ayaw kitang mawala. Hindi ko kayang makita kang kasama si Brian. Seryosong sabi nito at hinarap dito ang mukha niya para yumuko at magpantay ang mga mukha nila. Are you saying that you already love me? Mahinang sabi niya. I don't know, Jane, but one thing is for sure. I only want you for myself. Nang makita kita na nakaiga sa may kandungan ni Brian, gustong gusto ko siyang patayin. Damian. Yes, Jane, that's true. I am so jealous. You make me go crazy. Ginugulo mo ang isip ko. Then bakit mo na lang iiwan si Natasha para maging tahimik na tayo? I can't. Mahinang bulong nito. Then why are you still saying this to me? Pagkalabas niya, kita niya, tulog na sa sala ang mommy nila. Mabuti na lang hindi nito narinig ang pagtatalo nila ni Damian. Pagkatapos nga ng 3 araw, umalis na rin ang mga magulang nila. Sa loob ng 3 araw, halos wala silang magawa kung hindi ang magpanggap na totoong nagmamahalan sa harapan ng mga magulang nila. Magpapalipas siya na ilang araw at pagkatapos ay aaminin niya na sa parents niya ang totoo. Nang makita niya kasi kung gaano siya kasaya kanina, ang mommy niya, parang umurong lahat ng lakas ng loob niya. Maagang umalis si Damian ng araw na iyon at hindi pa sila nagkakausap. Pagpasok niya sa kwarto na makareceive ng text mula kay Bianca. From Bianca, Natasha is here. Agad siyang nanghina sa narinig. Hindi niya alam kung ano pa ba ang dapat niyang maramdaman. Ubos na siya kumbaga sa kandila, tunaw na siya. Napagpasyahan niyang pumunta ng restaurant. Gusto niyang magkaharap-harap silang tatlo para matapos na ang lahat.
Mabilis siyang nagbihis at pumunta ng restaurant, pero halos pababa pa lamang siya nang makita na papaalis na sina Damian. Mabilis siyang bumaba pero tuluyan na nitong pinaharurot ang kotse. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng ubod ng kapalang mukha, biglang sabi ng sakong saan. Nang hanapin niya, kita niya ang naglalakad na si Donna papalapit sa kanya habang pakending-kending. Bakit ang bilis mo yatang napasugod dito? Alam ko na. Nalaman mo sigurong Natasha is here, right? Ngisi nito sa kanya. Ngayon lang din ako nakakita ng babaeng ubod ng chismosa. You know what? Whatever issues we're dealing right now, wala kang pake. At akmang aalis siya nang hawakan ito ang isang braso niya. Mabilis siyang humarap dito at malakas itong sinampal. Abat! Nabitin ang tangkang pagsampal nito sa kanya nang biglang humarang si Brian. Don't you ever try to hurt her. Galit nitong sabi kay Brian. But Brian, bakit mo siya kinakampihan? Dapat na kay Natasha ang simpatya mo. Pwede ba? Maawa naman kayo kay Jane. Galit na sabi ni Brian. Maawa? Can you hear yourself, Brian? Dahil sa babaeng yan kung bakit nagkaganon si Natasha. Agad namang napakunot ang noon niya. What happened to her? Hindi mo alam? Dahil dyan sa kahibangan mo, para sa pagmamahal ni Damian, hindi mo man lang naisip na may natatapakan kang tao. When you and Damian got married, Natasha tried to kill herself. She's still in depression right now. Galit na sabi nito sa kanya. Agad siyang natutop ang bibig at narinig asa ng hina. Mabuti na lang at mabilis siyang naagapan ni Brian. Brian, I'm so sorry. I didn't know. I didn't know that Natasha is suffering from depression. I'm so sorry. Hagulhol niya at napayakap kay Brian. Shh! That's not your fault, Jane. Bago pa yun mangyari, may hindi na pagkakaunawaan sina Natasha at Damian. Alo nito sa kanya habang hinihimas-himas ang likod ng buhok niya. Stop comforting her, Brian. Pwede ba, Donna? Kindly leave. Can't you see? Jane is pregnant for Pete's sake. Maawa naman kayo sa kanya. Galit na sabi ni Brian at mabilis na siya nitong inilayo sa may parking lot. She just wished that everything is a dream, na kapag nagising siya at bumalik siya mula sa pagkabata, yung mga panahong kayang-kaya niya nang ipagpalit si Damian sa isang supot lang ng mga candies. Ilang oras na pagpasya niya na ring umuwi. Gaya ng inaasahan, wala pa si Damian. Di niya na alam ano pang emosyon ang di niya naramdaman dahil halos lahat yata naramdaman niya dahil sa pagmamahal niya sa binata. Di niya alam ba't sinayang niyang halos buong buhay niya sa pagsusunod at kulit dito. Ngayon niya lang naramdaman ang labis na kalungkutan. Ngayon lang niya ganap na realize that no matter how you chase someone, if he is not even interested in you, he will never be. Di man niya ganap na nakuha ang pagmamahal ni Damian, nagpapasalamat pa rin siya na may iniwang alaala sa kanya si Damian, ang kanilang munting anak. Siya ang punot dulo ng lahat, simula umpisa pa lang. Sinabi na sa kanya ni Damian hindi siya gusto pero sumigi pa rin siya. Damn her heart and mind. Walang kadala-dala, kaya't dapat lang magalit silang lahat sa kanya. She feels so guilty nang malaman niyang dumadaan ngayon si Natasha sa depression. Mabilis niyang nilipat ang gamit niya sa guest room. Sa sunod na araw, aalis na rin siya rito. Kukuha lang ng magandang tiyempo para di mabigla ang mommy at daddy niya. Dahil sa pagod, mabilis siyang nakatulog at nang magising siya, agad lumakas kaya't kitang-kita ang tulog na si Damian sa may couch. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Hinaplos ang isang pisngi nito. I know, Damian, you have a good heart. Masyado ko lang sigurong nakulitan at nainis sa akin kaya nagkaganito tayo, but don't worry. Hindi ko na ipipilit pang sarili ko sa'yo. Patawarin niyo sana akong dalawa ni Natasha kung nagulo o nasira akong relasyon ninyo. Sa maniwala kayo't sa hindi nagsisisi ako. Pero hindi ako nagsising minahal kita ng sobra dahil kung hindi wala tong pinakamagandang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. I promise to love our child as much as I love you, Damian. At maingat itong hinalikan sabay ng pagtulo ng mga luha. Mabilis siyang umalis nang maramdaman niyang gumalaw ito. Pumasok siya sa kusina, pinahid ang luha sa mata niya. Gusto niyang ipakita kay Damian na sa takdang pag-alis niya masaya siya. Umalis ka ba kanina? Biglang sabi ni Damian at kinagulat niya. Di niya namalayan nakapasok na pala to sa may kusina. Oo, naglakad-lakad lang ako sa may mall. Who's with you? Just me. Why? Nothing. Just wanna know. At akmang tatalikod na to nang tawagan niya.
Um, I just want to say I'm sorry. Sorry for being the woman you hate. Sorry for being immature. Sorry for being your wife. Sorry for being me, and lastly, sorry for doing that to the woman you love the most. I'm sorry for everything, Damian. Sinserong sabi niya habang tumutulo ng masaganang luha. Those sorry of yours are freaking late, Jane. Nangyari ng lahat-lahat at di na may babalik ng sorry mong nangyari kay Natasha. Sabi nito at kita ang sakit sa mata nito. Mabait siyang napangiti. Yeah, I know. Pero gusto ko pa rin mag-sorry para mabawasan kahit papano itong bigat na nararamdaman ko. Matagal lang siya nitong tinitigan pagkatapos mabilis nang tumalikod. Magmula ng pag-uusap nilang dalawa, hindi na siya nito pinapansin. Sinanay na rin niya ang sarili na mapilit na rin namang dumating ang araw na tuluyan silang di magkikita. Damian, uuwi mo na ako kina mommy. Ngiting paalam niya pero hindi siya pinansin kaya kiwit balikat at malungkot na siyang umalis. Kamusta naman kayo ni Damian, anak? Biglang tanong ng mommy niya. Okay naman po kami, Mi. Inaalagaan ka ba niyang mabuti? Hindi ka na ba talaga sinusungitan? Naku, hindi na po, Mi. Mabait at maalaga na ngayon si Damian, lalo na dito sa magiging baby namin. Peking ngiti niya sa mommy niya. Mabuti naman kung ganon. Sa sunod, isama mo siya dito para makapasal din siya ulit. Ngiti ng mommy niya. Pero agad siyang napahinto at napaiyak. Hindi niya na kaya pang magpanggap. Mi, at biglang yumakap dito. Mahigpit din siyang niyakap ng mommy niya at hinagod ng likuran. Shh, baby, it's okay. I understand. Narinig ko kayo nagtatalo nun sa kwarto niyo and I know there's something wrong. Bumalik ka na rito, anak. Kami na lang dalawa ng daddy mo ang mag-aalaga sa inyo ng apo ko. Ngiti sa kanya ng mommy niya. Sorry po, Mi. Kung di po ako nakinig sa inyo noon. Sorry po kung naging matigas ang ulo ko. Para siyang batang umiiyak sa ina. At least now, natuto ka, anak. Ngayong malapit ka na rin maging nanay, alam kong kaya mo at magiging isang mabuting ina. At lalo pang lumakas ang hagulhol niya. Thank you, Mi. I promise I will be a good mother to my child. Pagkatapos ng iyakan ng mag-ina, nag-bake sila ng paboritong macaroons. Masayang masaya ang pakiramdam niya ngayon. Wala pa rin talagang tatalo sa yakap ng isang maunawaing ina. Mag-aalas 6 ng gabi nang magpaalam siya sa mommy niya. Sigurado siya wala pa ron si Damian. Pagbalik sa kondo, nagulat siya na makitang bukas na ang mga ilaw. Umuwi ka pa? Biglang sabi ni Damian na lumabas mula sa may kusina. Nandyan ka na pala, ngiti niya rito. Bakit ngayon ka lang? Galit na sabi nito sa kanya. Ha? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo pupunta ako kina mommy? Takang sagot niya. Really? Sa mommy mo? O nakipagkita ka lang kay Brian? Taas kilay na sabi nito. Wala siya sa mood makipag-away dito. Ayaw niyang sirain ang magandang mood niya. Akmang lalampasan niya na ito nang hablutin ito ang isang braso niya. Day off ni Brian ngayon and I'm sure nakipagkita ka sa kanya. Agad siyang nagulat sa sinabi nito. Agad niyang hinila ang braso mula dito. Wala akong alam sa sinasabi mo. At mabilis na pumasok sa kwarto niya pero sinundan siya nito. I'm still talking to you. Ano bang gusto mong sabihin ko? Na nakipagkita ako kay Brian kahit hindi? Okay, sige, nakipagkita na ako sa kanya. Are you happy now? Damn you, Jane. Huwag ko lang malalamang nakikipagkita ka sa ibang lalaki. Bakit ikaw pwede tapos ako hindi? Kala mo ba hindi ko alam nakikita rin kay ni Natasha? Don't blame me, Jane, because this is your fault. Kung di mo ako kinulong dito sa kasal na to, si Natasha ang pakakasalan ko, hindi ikaw. Galit na sabi nito. So lumabas din ang totoo. Oo nga pala, nakalimutan ko. I am the villain in your love story. Let's just have an annulment. Gusto ko maging masaya ka pa rin, Damian. Ako na lang bahalang magpaliwanag kay Daddy at nakausap ko na si Mommy. What are you saying? Damian, I just want you to become really happy. Hindi ba napag-usapan na rin naman natin to? Papalipasin lang natin ng ilang araw, alam mo na ang mangyayaring to, kaya bakit ka pa nabibigla? Huwag kang umaktong para kang nasasaktan, dahil alam kong ako ang nagdala sa sitwasyong to and I'm really sorry. I love you, Damian, pero ang sakit-sakit na. It's time for me to love myself more. Siguro naman, hindi ako nagkulang. Lahat sinubukan ko pero hindi talaga nag-work eh. Kaya Damian, I'm setting you free. Kung yan ang makapagpapasaya sa'yo, bukas na bukas, tatawagan ko ang lawyer ko. Mapait ang ngiti niya at mabilis nang pumasok sa loob ng kwarto niya. Kinabukasan nga, maaga niyang tinawagan ng lawyer niya para kumonsulta.
Sinabi nito mahaba-habang proseso ang pagpapaanal pero may iminungkahi sa kanya ang isa sa mga kaibigan niya. Meron daw alam na proseso kung saan mabubura sa PSA at Sinomar ang married civil status nila in just 3 months. Yun nga lang gagastos ng malaki. Agad naman siyang pumayag sa minungkahi ng kaibigan niya. Kung mabubura yun, pwede nang magpakasal sa Damian at Natasha. Inintay niya talaga na makauwi sa Damian bago matulog. Nang marinig niyang bumukas ang pinto, mabilis na siyang lumabas. Mabilis siyang kumatok sa kwarto nito. Ilang sandali lang binuksan na nito iyon. What? Inis na bungad nito. Pwede ba tayong mag-usap? Agad naman itong nilawangan ng pintuan at pinapasok siya. What do you want? Yung tungkol kagabi, yung sinabi ko sa'yo. Tinawagan ko ng lawyer ko at may paraan para mabilis mapawalang bisang kasal natin. Seryosong sabi niya. Nakita niya naging seryoso rin ang mukha nito at ipinaliwanag niya rito ang suggestion nito. Hindi ba? Masayang balita? After 3 months, pwede na kayo magpakasal ni Natasha. Ngiti niya rito. Hindi niya alam kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob para makangiti. Here, I just need your signature. Sabay bigay dito ng mga papeles. This is illegal, biglang sabi ni Damian. Illegal or not, wala na akong pakialam. Gusto ko na rin maging masaya ka. Ayoko na kung makita ka nahihirapan sa nagawa ko sa'yo, Damian. I thought that this marriage will still work pero nagkamali ako. Masyadong umasa na balang araw, matututunan mo pa rin akong mahalin. Pinagsisisihan ko ng lahat ng yon. It's time for you to be with the woman you really love. Matatag na sabi niya. How about the child? Takang tanong nito. Huwag kang mag-alala. Sa'yo ko pa rin siya ipapangalan and I will still give you your equal rights. Ngiti pa niya rito. Matagal siyang tinitigan nito. Are you really sure about this? Madagal siyang tumango. It's time for you to be really happy. Huwag kang mag-alala, hindi ko na ipipilit pang sarili ko sa'yo magmula ngayon. Tanging anak na lamang natin na mag-uugnay sa ating dalawa. Why the sudden change of mind? Nagkaayos na ba kayo ni Brian? Ramdam niya ang inis sa boses nito. Walang kinalaman dito si Brian. Desisyon ko lahat ng to. Gusto kong gumising sa umaga na wala ng guilt na nararamdaman sa puso ko. Malungkot siyang ngumiti dito at lumapit sa lalaki. Dahan-dahang iniangat ang isang kamay niya upang hawakan ang isang pisngi nito. I'm really sorry, Damian, kung pinahirapan kita dahil sa selfishness kung makuha kita. Hindi ko man lang inisip ang nararamdaman mo. Tama ka nang sabihin mong selfish ako and I really admit it now. Go on and do what makes you happy at alam ko, si Natasha lang makakagawa nun. At dahan-dahang tumingkayad para halikan ang pisngi nito, sabay ng pagpikit niya at pagturo ng mga luha niya. Goodbye, Damian. I am really setting you free now. At mabilis na tumalikod at lumabas. Pagkasara ng pintuan ay ang tuluyang pagkadurog ng puso niya. Mabilis siyang pumasok ng kwarto niya at doon umiyak ng umiyak. Hinukot niya ang maleta sa ibaba ng kama at mabilis nag-empake ng mga gamit. Mabilis din siyang nagbihis at lumabas na. Trolley naman ang maleta niya kaya hindi na siya nahirapan pa. Pagdating sa sala, kita niya nakaupo doon si Damian, nakatingin lang sa mga papel na nasa may mesa. Napatingin to sa kanya na mapansin siya. Damian, kukunin ko sana yung mga papel, mahinang sabi niya. Nang hindi nito yon iabot sa kanya, ay siya na mismo ang nag-abot nito sa may mesa. Nanginginig ang kamay niya nang abutin iyon at lalo pa yung nanginig na makita ang pirma nito. Mapait siyang napangiti. Aalis na ako, Damian. Salamat sa pagpapahiram. Masakin ang apelido mo sa loob ng ilang buwan. Hangad ko ang kaligayahan ninyo ni Natasha. Mabilis niyang kinuha ang maleta at mabilis nang lumabas. Pigilan mo lamang ako, Damian. Hindi ako aalis. Pero naputol ang konting pag-asa niyang yon hanggang sa makarating sa may parking lot na ni anino nito, hindi man lamang niya nakita. Goodbye, Damian? Damian's side. Hoy bata, bakit bang sungit-sungit mo? Kita niya ang inis sa mukha ng batang babaeng anak ng kaibigan ng mommy niya. Tinitigan niya lang ito pero hindi pinansin at pinagpatuloy ang paglalaro ng PSP. Pero nagulat siya nang biglang agawin ng batang babae ang nilalaro niya at itago sa likod nito. What are you doing? Give it back to me! Inis na sigaw niya rito. Why are you so sungit ba? Tayo na lang ang mag-play, nakakainip ito sa house niyo. Nakakunot ang noong sabi nito at pinag-cross pa ang magkabilang braso. I don't like to play with you. Give me back my toy. At pilit kinukuhang laruan dito pero pilit niya rin tong tinatago.
No, just play with me, sigaw nito. Sa kakapilit niya para makuha ang PSP niya, aksidente niya itong naitulak, dahilan para madapa ito at masugatan. Agad namang umiyak ang batang babae. Nang dumating ang mga mommy nila, napayoko siya. Damian, what did you do to Jane this time? Last time kinagat mo siya and now ito ang gagawin mo? Hindi ka na nahiyang bata ka. At pinagpapalo siya ng mommy niya sa harapan ng mga ito. Habang tumutulo ang mga luha niya, kita niya nakatitig lang sa kanya ang batang babae, pero hindi nito sinabi sa mommy niya ang totoo. Sa tuwing nandoon o malapit sa kanya ang batang babae, puro na lang disaster ang nangyayari sa kanya. Kaya isa lang ibig sabihin nito, kailangan niyang iwasan ng batang babae kung ayaw niyang magkandalit-silitsi ang buhay niya. Pero hindi niya alam na ganun pala kakulit ang batang babae. Inaaway nito lahat ng nakakausap niyang babae hanggang sa tumantong sila sa high school, hindi pa rin niya to pinapansin. Nung mag-college sila, na-impluwensya nito ang mommy niya na dito na lang siya sa Pinas mag-aral kaysa sa ibang bansa. Kahit na isa si Jane sa pinakasikat at maganda sa university nila, di niya pa rin to pinapansin at naiinis siya rito dahil ang akala niya mapapaikot siya nito sa mga palad nito, pero nagkakamali siya. Kaya nung makagraduate siya, nagsikap siyang makapagpatayo ng isang restaurant. Habang sa Jane walang ibang ginawa kundi pumarty, makipaglandian sa kung sino-sinong lalaki. He hates women like her. Immature, irresponsible, spoiled brat, happy-go-lucky. He hates everything about her. Kaya nang sabihin ng mommy niya na gustong magtrabaho ni Jane sa restaurant niya, abot-abot ang tanggi niya. He will not let her ruin her life, especially now that he have Natasha, his girlfriend. Natasha is the opposite of Jane. She's a very matured and responsible woman. Isa to sa mga nagustuhan niya sa babae. Bukod sa napakaganda rin ito, she's very proper, not like Jane, who is very improper. Minsan siya na lang nahihiya sa mga pinaggagawa ni Jane, lalo na ang pangangalandakan nito na gusto siya nito sa harap mismo ng mga kaibigan niya. She's a very vulgar person. Kaya nang kulitin siya ng mommy niya para i-hire ito, wala siyang nagawa. He loves her mom so much. Pero agad siyang nakaisip ng plano para mabilis tong makaalis sa may restaurant. Bianca, assign her to the kitchen area. From now on, she will be our dishwasher. Seryoso niyang sabi sa supervisor niya sa may restaurant. Kita niya ang gulat sa mga mata nito. Are you sure, sir? Yes. Tomorrow morning ang unang pasok niya. Be sure tatanggapan mo siya ng trabaho. Seryosong sabi niya. Pagkatapos umalis na rin ito. Agad siyang napangiti sa naisip. Tingnan natin, Jane, kung makakatagal yung kaartehan mo dito sa may restaurant. Pero nung makita niyang determinasyon sa mukha nito para lang makapagtrabaho sa may restaurant ay lalo siyang nainis. Imbes mabisit ito, lalo pa yata itong natuwa at mas napalapit sa kaibigan niyang si Brian, which is her girlfriend's cousin. Hindi niya alam pero may nararamdaman siyang inis sa tuwing nakikita niya sina Brian at Jane na nagkaharutan. Kaya inalis nito sa may kitchen area at pinromote bilang supervisor. Pero nagbago lahat nang minsang mangyari ang di inaasahan. Jane almost got raped. Kung di siya dumating, baka kung ano nang nangyari sa babae. He feels so scared for her pero hindi niya ipinahalatang nag-aalala siya para dito. Pero nang makita ang takot na mukha nito, parang may kung anong kurot siyang naramdaman. Gustong-gusto niya na tong yakapin pero pinigilan niyang sarili. Kaya halos manigas siya sa kinatatayuan nang maramdaman niyang niyakap siya nito mula sa likuran. Agad siyang nakaramdam ng kilabot. Parang may kung anong kuryente siyang naramdaman kaya agad niyang inalis ang mga braso nito sa bewang niya. Why do you hate me so much, Damian? Kita niyang sakit sa mga mata niya. Gustong-gusto niya na tong yakapin at halikan pero nagtitimpi siya. He still needs to confirm his feelings kaya iniwan ito sa may kusina. Pero nang balikan niya ito, naglalasing na naman to sa may bar area. Lalong kinurot ang puso niya na makita niya ang mukha nitong basang-basa ng mga luha. Kaya nanlaki ang mata niya nang tumingkad ito at hinila siya para halikan. Napatid ang pasensya niya kaya hinalikan niya rin to ng mariin. It feels so good. Pero nang maalala si Natasha, mabilis niya itong naitulak at mabilis lumabas. This is not right. She loves Natasha. Hindi siya ganitong klase ng lalaki. He already planned his life with Natasha and definitely not with Jane. Mabilis niyang pinuntahan si Natasha sa kondo. Pagkabukas ng pinto, maalam niya itong hinalikan. Kumanti rin to ng halik.
Mabilis na tong hinubaran at sinundal sa may pader. Damian? Mahinang sabi nito pero parang boses ni Jane ang naririnig niya. Agad niyang pinilig ang ulo. Babe, what's wrong? Nothing, I'm just tired. Biglang sabi niya at umupo sa kamang naroon. Tell me exactly what's happening. Seryosong sabi sa kanya ni Natasha. Nothing, babe. Tara, magpahinga na tayo. Ayaw nito pero umiling ito. Damian, I know there's something bothering you. This past few weeks, parang di kita kilala, but parang may nag-iba na. Tell me, may problema ba tayo? Kunot noong tanong ng dalaga. Mariin niya tong tinitigan, mabilis na tumayo. Babe, I'm sorry. Why are you saying sorry? Kunot noong tanong nito. Matagal niya tong tinitigan. Gusto niyang umamin dito na may nag-iba na. When she kissed Natasha a while ago, he can seize Jane. He hate to admit it pero may puwang na si Jane sa puso niya. Nothing, babe. I just want to say sorry kasi nawawalan ako ng oras sa'yo. Alam mo naman kung gaano ako kabisi sa restaurant, hindi ba? Agad itong tumango. Yes, I understand, babe. I love you so much. At mabilis itong yumakap sa kanya. Mapait siyang napangiti. This is not right. He needs to remove his feelings towards Jane. Natasha is the right girl for him. Natasha is his ideal girl. Kinabukasan, nang pumasok sa restaurant wala dun si Jane. Kaya hindi niya alam kung bakit napakainit ng ulo niya. Kaya nang pumasok to kinabukasan, agad niya itong ipinatawag. Kailan ka ba matututo? Galit niyang sabi dito. Kung aalis ba ako, magiging masaya ka na? If I say yes, aalis ka ba? Hamon niya rito. Hindi ko alam kung kaya kong umalis dito. At mabilis tumulo ang mga luha nito. Then do your job properly. Gustong-gusto niyang humingi ng tawad at yakapin to pero hindi niya ginawa. Kailangan niyang paalisin ang anumang nararamdaman niya para sa babae. Lalo pang nadagdagan ang inis niya nang malamang nililigawan to ni Brian. Ayaw man niyang aminin sa sarili niya pero nagalit siya nang malamang pinaplano pa nitong mag-resign. Hindi niya po pwedeng aminin sa sarili niya na natalo siya nito, na napaibig na siya nito, dahil ayaw niyang isipin nito na mapapaikot siya nito sa mga palad nito. It is Ralph's birthday tonight. Hey bro, how are you? Bakit di ka na nagpaparamdam? Ngiti sa kanya ni Ralph pagkapasok niya sa may VIP room bar nito. I'm sorry bro, I was really busy with the restaurant this past few days. Happy birthday pala bro, at nakipag-handsign dito. Busy with the restaurant or busy with your girlfriend? Kailan ba ang kasal, bro? Ngisi sa kanya ni Ralph. Wala pa sa isip ko yan ngayon, bro. Alanganing sagot niya rito. Sa bagay, if you get married, baka biglang mag-suicide yang si Jane. Knowing her, masyado siyang obsessed sa'yo. Ngisi nito. Hindi niya ikinatawa ang sinabi nito. That is not funny, bro. Inis niyang sabi dito. Oh, I didn't mean to say that. By the way, where is she? Kanina pa nga atat na atat itong si Miguel na makilala yang si Jane. Baling nito sa isang lalaking nakaupo sa may pintuan. Parang di niya nagustuhan ang ideyang may bago nang nagkakagusto dito. Nang dumating sa Jane, halos mag-umpisa na nga silang mag-inuman. Aaminin niya na maganda ito sa suot nitong royal blue bodycon dress pero masyado tong revealing at hantad na hantad ang buong katawan nito. Gustong-gusto na nga rin niyang takpan ang lumilitaw nitong cleavage. Nang ipakilala ito sa katabi niyang si Miguel, kita niya ang pagngiti nito sa lalaki. Agad siyang nakaramdam ng inis. Siya lang ang dapat nang ningitian nito. Kaya nang umupo to sa pagitan nilang dalawa, mabilis na nagtama ang mga balat nila. Kita niya ang malalagkit na tingin ni Miguel kay Jane. Gustong-gusto niya ng pagsusuntukin ng lalaki pero pinipigilan niya lang ang sarili. Kaya nang itaas na Jane ang buhok nito at inipitan, biglang nag-init ang ulo niya. Hantad na kasi ang maputi nitong leeg at nagmamalaki nitong mga dibdib. Damn it! Ibaba mo nga yung buhok mo? Mariing bulong niya rito pero hindi siya nito pinansin. Tuloy lamang ito sa pakikipagkwentuhan kina Miguel. Siya na may tahimik lang at nakamasid. Nang biglang abutan ng lalaki sa Jane na isang shot ng tequila. Ilang minuto lang naramdaman niya ang pagbabago ng itsura ni Jane. Mukha itong init na init. Nang tumayo ito at biglang hinawakan ni Miguel, bigla niya itong kinuha mula dito. Hindi niya akalain na magiging ganito ang mangyayari. Jane is getting wild. Mukhang may pinainom na sex drug sa kanya ang lalaking yon.
Mabilis niya itong dinala sa may banyo ng kondo niya. Nagulat siya nang bigla na lamang maghubad si Jane habang basang-basa dahil sa shower. Halos pangapusan siya ng hininga. Damn, her body is perfection. Kaya nang halikan siya nito, hindi na lamang siya umangal. Siniil niya rin to ng halik at dinikit to sa may pader. Agad niyang nilamas ang magkabila nitong mga dibdib. Siya lang ang dapat nakakahawak nito, not Miguel or even Brian. I love you so much, Damian. Bulong nito sa kanya na nagpabalik sa kanya sa realidad. Bigla niyang naisip si Natasha. He is going to be unfair to her girlfriend. Lalakasan ko lang yung aircon sa may kwarto. Paalam niya rito at mabilis tumabas at naupo sa may kama. He can't control himself. Konting-konti na lang mapapatid na ang PC niya. Kaya nagulat siya nang biglang lumabas si Jane sa may banyo nang nakatapis. At akmang lalabas na ito nang tawagin niya. Jane, where are you going? Galit na sita niya rito. Wala ka nang pakialam. Nandidiri ka ba sa akin kaya ayaw mo akong galawin? Then I will find someone na pupwedeng magpalabas itong init na nararamdaman ko. Inis na sabi nito at mabilis sinawakan ang doorknob ng kwarto niya. Dahil sa sinabi nito, lalo pang nag-init ang ulo niya. Mabilis niya itong hinabol at ibinalya sa may kama. Walang sino man ang pupwede na makahawak sa katawan to, kundi siya lang. Kaya mabilis niya itong hinalikan. Halos sambahin niya ang buong katawan nito. He never felt like this before. Hindi niya ito naramdaman kay Natasha, pero may pagmamadali sa mga galaw ni Jane dahil na rin siguro sa inumin nito. Kaya, mabilis niya itong naitulak at mabilis na inutupaan ang pagkalalaki niya, dahilan para mapaigik ito. Siya namay nakaramdam din ng matinding pagkagulat. Ramdam niya ang pagkasira ng kung ano man sa loob nito. Damn, she's still a virgin for Pete's sake. Damn you, Damian, you're really in trouble. Biglang napasambit siya sa kanyang sarili.